Papunta ako sa sakahan kasama ang aking asawa, sakay ng boss nang marinig ko ang babala ng isang matandang babae na bumulong malapit sa tenga ko. Bumaba ka na ngayon, kung hindi, mawawala ka. Naramdaman ko ang lamig na tumakbo sa aking likod. Tumigil ang aking puso ng ilang segundo. Tiningnan ko si Lydia, ang aking asawa, na nakaupo sa tabi ko at nakatitig sa bintana. Walang kamalay-malay sa nangyari. Wala siyang napansin. Bumaba ako agad sa boss. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin. Baka takot. Baka ang urgency sa boses ng babaeng iyon. Pero may sumigaw sa loob ko na kailangan kong lumabas doon, na kailangan kong bumaba. Huminto na ang boss sa isang intermediate na hintuan. Kinuha ko ang aking backpack. Tiningnan ako ni Lydia ng malito. Anong ginagawa mo, Sebastian? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako at naglakad patungo sa pinto. Bumaba ako sa hagdan. Nanginginig ang aking mga binti. Umalis na ang boss. Tumili ang mga gulong sa kalsada at nang lingunin ko kung paano ito lumayo. Natigilan ako sa sobrang takot. Pero hayaan niyo akong bumalik ng kaunti. Kailangan kong ikwento kung paano ako napunta sa sandaling iyon. Kung paano ako nagtapos sa boss na iyon. Kung paano isang simpleng babala mula sa isang estranghera ang nagligtas sa buhay ko. Dahil wala itong saysay kung hindi ninyo naiintindihan ang nangyari noon. Kung hindi ninyo kilala kung sino ako. Kung sino siya at bakit naging napakahalaga ng biyahe sa sakahan para kay Lydia sa mga nakaraang linggo. Ako si Sebastian, 48 taong gulang. Nagtatrabaho sa isang opisina ng accounting sa lungsod. Normal na buhay, routine, wala masyadong emosyon. 6 na taon na kaming kasal ni Lydia. Siya ay 42. Matatag na babae, maayos, praktikal. Hindi siya yung tipong madalas magpakita ng pagmamahal. Pero laging nandyan kapag kailangan ko. Nagkakilala kami sa pinakamadilim na panahon ng buhay ko. Bagong nawala ang aking unang asawa, si Elena, sa aksidente sa kalsada. Nakakabagabag. 15 taon kaming magkasama ni Elena. Siya ang pag-ibig ng buhay ko. Nang mawala siya, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Nalunod ako sa malalim na depresyon. Tumigil ako sa paglabas. Tumigil sa pagkain ng maayos. Halos hindi na ako makabangon mula sa kama para pumasok sa trabaho. Sinubukan akong tulungan ng mga kaibigan. Pero iniiwasan ko sila. Ayaw ko ng kasama. Ayaw ko ng aliw. Gusto ko lang mawala ang sakit. Sa panahong iyon lumitaw si Lydia. Isang malayong pinsan ang nagpakilala sa kanya sa isang family reunion na halos hindi ko pinuntahan. Kaibigan niya si Lydia. Binati niya ako ng magiliw. Walang pilit, simpleng usapan lang. Tinanong niya kung kumusta ako. Sinabi ko ang totoo na hindi ako maayos, na araw-araw ay laban. Pinakinggan niya ako ng walang husga. Walang katuturang payo. Pinakinggan lang niya at iyon ay sapat na. Pagkatapos ng reunion, nagsimulang bumisita siya. Una isang beses sa isang linggo, tapos 2. Nagdadala siya ng lutong bahay. Tinutulungan akong maglinis ng bahay. Kasama ko habang nanonood ako ng tea ng tahimik. Hindi kami madalas mag-usap, pero ang kanyang presensya ay nakakaaliw. Pinaparamdam niya sa akin na hindi ako lubos na nag-iisa sa mundo. Unti-unti akong naging dependent sa kanya. Hinintay ang mga pagbisita niya. At hindi ko namamalayan na nagbago ang aming relasyon. Hindi na lang siya kaibigan. Naging higit pa. 2 taon pagkatapos naming magkakilala, nagpropose ako sa kanya ng kasal. Mabilis na desisyon, siguro masyadong mabilis, pero sa oras na yon pakiramdam ko tama yon. Na siya ang dumating para iligtas ako. Para bigyan ako ng pangalawang pagkakataon na maging masaya. Tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Nagpakasal kami sa maliit na seremonya. Ilang malalapit na kamag-anak lang. Walang labis, walang komplikado, gaya ng gusto naming pareho. Lumipat kami sa bahay na dati kong tinitirhan, kasama si Elena. Walang problema si Lydia doon. Siya pa nga ang nagsabi na manatili na lang kami doon. Bahay mo yan, Sebastian, sabi niya. Hindi mo kailangang iwan. Sa akin ay mukhang pag-unawa iyon, pagiging matur. Sumang-ayon ako at sa unang mga taon, maayos naman ang lahat. Tahimik na buhay, walang malalaking away, walang malalaking pasyon din. Pero hindi iyon problema sa akin. Hindi ko hinahangad na buhayin ulit ang mayroon ako kay Elena. Gusto ko lang ng katatagan, kasama, taong makakasama sa araw-araw. Pero sa paglipas ng panahon, napansin ko ang mga pagbabago kay Lydia. Maliliit na bagay na sa una ay hindi ko pinansin. Nagsimulang magtanong siya ng marami tungkol sa pera ko. Sama na mula sa mga magulang ko. Namatay sila 8 taon na ang nakalipas, bago ko pa makilala si Elena. Nag-iwan sila ng sakahan sa probinsya.
ari-arian na nasa pamilya ng maraming henerasyon. Magandang lugar yon, puno ng alaala mula pagkabata ko. Pero pagkatapos mamatay ng mga magulang ko, hindi na ako bumalik. Masakit masyado, puno ng emosyon, kaya iniwan ko na lang. Isang beses lang sa isang taon pumupunta ako, para tingnan na maayos lang ang lahat. Alam ni Lydia ang sakahan na iyon. Sinabi ko sa kanya noong nagsisimula pa lang kami. Pero hindi siya masyadong nagpakita ng interes, hanggang ilang buwan na lang ang nakalipas. Bigla siyang nagtatanong kung magkano ang halaga ng lupa. Ilang ektarya ito? May interesadong bumili ba? Maayos ba ang papeles? Ako lang ba ang tagapagmana? Sa una, natural ko lang sinasagot. Wala naman akong itinatago. Ako lang ang tagapagmana. Walang ibang anak ang mga magulang ko. Ang sakahan ay tinatayang nagkakahalaga ng mga 35,000 piso noong huling appraisal 3 taon na ang nakalipas. Hindi yon milyon-milyon, pero hindi rin maliit na halaga. Tumango si Lydia sa bawat detalye na ibinibigay ko. Parang iniingatan niya sa isip lahat at pagkatapos ay mabilis na nagpapalit ng topic. Pero napapansin ko ang kakaiba sa tingin niya. Interes na lampas sa simpleng usisa. Parang tahimik na obsesyon na lumalaki. 3 buwan na ang nakalipas, nagsimulang ipilit ni Lydia na pumunta kami sa sakahan. Na mahalagang bisitahin namin na magkasama. Na baka maibenta natin at magamit ang pera para sa mas magandang bagay, mag-travel, mag-invest, i-secure ang future natin. May sense naman ang mga argumento niya. Hindi na ako bata, 48 na ako, hindi na ako magtatrabaho habang buhay. Ang magkaroon ng liquid cash ay magbibigay ng kapayapaan. Kaya pumayag ako, sinabi kong, pupunta kami. Nagdakda kami ng ilang petsa, pero palaging nakakansela. Ako dahil sa trabaho, siya dahil daw hindi maganda ang pakiramdam. Hanggang 2 linggo na lang ang nakalipas dumating siya sa bahay dala ang mga tiket ng boss. Binili niya nang walang paalam. Decided na, Sebastian, sabi niya na may ngiti. Pupunta na tayo this Saturday. Walang excuses na. Nagulat ako sa kanyang determinasyon. Pero ayaw kong makipagtalo. Naisip ko baka tama siya. Oras na para harapin ang lugar na iyon. Para magdesisyon kung ano ang gagawin sa sakahan. Kaya pumayag ako at noong Sabado, sumakay kami sa bus. Humigit kumulang 4 na oras ang biyahe. Maaga kaming umalis. Mukhang kalmado si Lydia, halos relax. Naka-light green dress at manipis na jacket. Naka-ponytail ang buhok niya. Maganda siya. Iba sa itsura niya nitong mga nakaraang araw. Sa mga linggo bago ang biyahe, laging tense siya, kinakabahan. Minsan nahahanap ko siyang gising ng hating gabi. Nakatitig sa kisam. Kapag tinatanong ko kung ano ang problema, sabi niya hindi siya makatulog. Maraming iniisip, pero hindi niya pinapasok sa detalye. Hindi ako pumipilit. Akala ko baka stress lang sa trabaho. Trabaho niya bilang administrative assistant sa logistics company. Hindi madaling trabaho, kaya binibigyan ko siya ng space. Pero ngayon sa boss, parang ibang tao siya, mas magaan. Parang nabawasan ang bigat sa balikat. Umupo kami sa gitnang upuan. Si Lydia ang pumili ng side ng bintana. Ako sa Aisle side. Hindi puno ang boss. May mga 15 pasahero lang, pamilya, mag-asawa, ilang solo traveler. Normal lang ang lahat, routine. Kinuha ni Lydia ang cellphone niya at nagsimulang mag-check ng kung ano. Sinubukan kong magsimula ng usapan, pero monosyllables lang ang sagot niya. Nakatuon siya sa screen. Mabilis ang galaw ng daliri niya sa pagtype ng message. Tinanong ko kung kanino siya nagte-text. Sabi niya sa kapatid niyang babae. Kinukumpirma lang na makakarating kami ng maayos. Tumango ako. Wala naman akong dahilan para magduda. Pero may kakaiba sa paraan niya hawakan ang phone. Bahagyang inililingid sa katawan para hindi ko makita ang screen na nagpapaiba sa pakiramdam ko. Maliit na galaw, halos hindi napapansin, pero nandun. Nagdesisyon akong tumingin na lang sa labas ng bintana. Nagbabago na ang tanawin. Iniiwan na namin ang mga building ng lungsod at pumapasok sa mas bukas na lugar. Berde na mga bukid, puno sa gilid ng kalsada. Maliwanag ang langit. Magandang araw para magbiyahe. Ipinaklose ko ang mata sandali para mag-relax. Pero hindi mapakali ang isip ko. Iniisip ko ang sakahan, ang mga magulang ko, ang mga pagkakataon na naglaro ako doon noong bata pa ako. Ang hapon na kasama ang tatay ko ay nag-aayos ng bakod. Ang mga pagkain na niluluto ng nanay ko sa malaking kusina ng bahay, magagandang alaala. Pero masakit din, dahil alam kong wala na sila, na iba na ang lugar na iyon. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon na iniiwasan, bumabalik na ako. Pero hindi ako mag-isa, kasama ko si Lydia at sa di malamang dahilan. Hindi yon nagbibigay ng kapayapaan na inaasahan ko. Binuksan ko ang mata.
Si Lydia ay hawak pa rin ang phone, pero hindi na nagte-text. Nakatitig lang siya sa screen, parang naghihintay ng kung ano, message, tawag. Hindi ko alam. Hinawakan ko ang balikat niya. Napatalon siya ng kaunti. Humarap siya sa akin na nakaawang ang mata. Anong meron? Tanong niya ng bahagyang mataas ang boses. Wala, sabi ko. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Huminga siya ng malalim at tumango. Okay lang ako, medyo pagod lang. Inilagay niya ang phone sa bag at sinara ng mahigpit. Pagkatapos ay bumalik siyang tumingin sa labas. Pakiramdam ko may mali, pero hindi ko alam kung ano. Lumipas ang kalahating oras, siguro higit pa. Walang problema ang biyahe ng boss. Ang iba ay natutulog, ang iba ay nag-uusap ng mahina. Sinubukan kong mag-focus sa kahit ano para ma-distract. Kinuha ko ang phone ko at tiningnan ang emails sa trabaho. Wala namang urgent. Sumagot ako ng ilang message. Pagkatapos ay binuksan ko ang news app at nagbasa ng random articles. Pero hindi ako makapag-concentrate. Bumabalik ang isip ko kay Lydia, sa kanyang kakaibang pag-ugali, sa sobrang pag-insist niya sa biyaheng ito at bigla kong naalala ang isang pangyayari noong nakaraang linggo. Martes ng gabi iyon. Maaga akong nakauwi. May meeting na na-cancel last minute, kaya nagdesisyon akong umuwi. Pagbukas ko ng pinto, may narinig akong boses sa sala. Si Lydia ay nagtetelepono. Mababa ang boses niya, halos bulong. Tumigil ako sa may pintuan ng walang ingay. Ayaw kong makagambala, pero hindi ko maiwasang makinig. Halos tapos na, sabi niya. Ilang araw na lang. Huwag kang mag-alala, maayos ang lahat. May pause. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Wala siyang hinala. Lubos siyang nagtitiwala sa akin. May tumalbog sa tiyan ko. Ano ba ang pinag-usapan nila? Sino ang tinutukoy niya? Umubo ako para ipaalam na nandun ako. Agad siyang lumingon at binaba ang tawag. Ngumiti siya ng pilit. Hindi ko alam na maaga ka palang uwi, sabi niya. Tinanong ko kung kanino siya nag-uusap. Sabi niya sa kapatid niyang babae. Nag-organisa raw ng surprise para sa birthday ng nanay nila. Naniniwala ako. Wala akong dahilan para hindi maniwala. Pero ngayon, nakaupo sa boss na ito, bumabalik ang usapan na iyon sa isip ko na may ibang bigat. Ibang kahulugan na hindi ko naisip noon. Sumulyap ako kay Lydia. Nakatitig pa rin siya sa labas ng bintana. Nakapatong ang kamay niya sa bag. Mahigpit ang hawak niya. Parang may mahalaga doon. Ayaw niyang mawala. Sinubukan kong balewalain ang lumalaking discomfort sa dibdib ko. Sabi ko sa sarili ko na ilang ako. Naghahanap ako ng problema kung saan wala. Naasawa ko si Lydia. Mahal niya ako. Hindi niya ako sasaktan. Pero kahit gaano ko subukang kumbinsihin ang sarili ko, may maliit na boses sa ulo ko na patuloy na bumubulong ng duda. May huminto ang boss sa maliit na bayan. May mga bumaba, may sumakay. Tumayo si Lydia at sinabing pupunta siya sa CR. Tumango ako. Naglakad siya sa likod ng boss. Nagamit ko ang pagkakataon para i-stretch ang binti. Tumayo ako at naglakad ng ilang hakbang sa aisle. Doon ko siya nakita. Ang matandang babae na nakaupo mismo sa likod namin. Mga 60 anyos, may uban na maikling buhok. Nakasalamin. Simpleng damit, puting blusa at gray na pantalon. Nang magtama ang tingin namin, pinanatili niya ang tingin ng ilang segundo kaysa normal. May kakaiba sa mata niya, hindi ko matukoy noon. Pag-aalala siguro o takot. Hindi ako sigurado. Ngumiti ako ng magalang at bumalik sa upuan ko. Bumalik si Lydia ilang minuto pagkatapos. Umupo siya at muling kinuha ang phone. Ngayon ay hindi na siya nagtype. Nakakunot lang ang noo habang nakatitig sa screen. Tinanong ko kung okay lang lahat. Tumango siya nang hindi ako tinitingnan. Perfect, sagot niya. Pero tense ang boses niya. May tigas sa postura niya na wala kanina. Bumalik ako sa pagtingin sa labas. Nagpatuloy na ang boss. Mas lalim na kami sa probinsya. Nagiging bihira na ang bahay. Masiksik ang puno at pakiramdam ko may malapit na mangyari. May magbabago sa lahat. Pero hindi ko alam kung ano. Lumipas pa ang isa pang 30 minuto. Mas makitid na ang kalsada. Puno na ngayon sa magkabilang gilid. Parang birding tunnel. Sumasagap ang sinag ng araw sa mga dahon. Nagdudulot ng irregular na anino sa kalsada. Hawak pa rin ni Lydia ang phone. Pero wala na siyang ginagawa. Bahagyang nanginginig ang kanang binti niya. Kilala ko na galaw na iyon. Ginagawa niya kapag kinakabahan, kapag may iniisip. Hinawakan ko ang tuhod niya para pakalmahin. Napatalon siya at agad na inalis ang kamay ko. Sorry, sabi ko. Hindi ko sinasadyang takutin ka. Pilit siyang ngumiti. Hindi, sorry, medyo kinakabahan lang ako.
Hindi ako makatulog ng maayos nitong mga araw. Tinanong ko kung bakit hindi niya sinabi. Bakit hindi kami nag-usap tungkol sa iniisip niya? Umiling siya. Wala naman yon. Stress lang sa trabaho. Pero alam kong hindi totoo. May iba pa. Ayaw niyang ibahagi sa akin. Nagdesisyon akong tumayo para pumunta sa CR. Kailangan kong i-clear ang isip. Naglakad ako patungo sa likod ng boss. Nadanan ko ang matandang babae sa likod namin. Nang makarating ako sa tapat niya, hinawakan niya ang braso ko. Natigilan ako. Pasensya, sabi niya ng mahina. Nanginginig pero matatag ang boses. Pwede ba kitang makausap sandali? Nagulat ako. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakita noon. Pero may kakaiba sa mata niya na nagpapatigil sa akin. Urgency na hindi ko ma-ignore. Sumulyap ako kay Lydia. Nakatuon pa rin siya sa phone, distracted. Sage, sagot ko. Ano po ang kailangan ninyo? Tumingin siya sa paligid, siguradong walang nakikinig. Pagkatapos ay sumandal siya at bumulong. Kailangan kitang bigyan ng babala. Tungkol sa asawa mo. Bilis ng tibok ng puso ko. Ano po sa kanya? Tanong ko habang pinapakalma ang sarili. Tiningnan niya ako ng diretso. Hindi ko maipapaliwanag dito. Delikado. Pero kailangan mong bumaba sa boss na ito ngayon. Natigilan ako sa sinabi niya. Bakit ninyo sinasabi iyon? Sino po kayo? Umiling siya. Wala nang oras para ipaliwanag. Maniwala ka lang sa akin. Kung hindi ka bumaba, mawawala ka tulad ng iba. Hindi ko maintindihan. Ano pong iba? Ano ang sinasabi niya? Akala ko baka nalilito lang siya. Baka may sakit sa pag-iisip. Pero hindi ganoon ang tingin niya. Parang alam niya eksakto ang sinasabi at iyon ang nakakatakot. Ale, siguro may maling pagkakaunawa lang. Simula ko, pero pinutol niya. Hindi siya yung iniisip mo. May plano siya at kapag nakarating kayo sa sakahan, hindi ka na babalik. Naramdaman ko ulit ang lamig sa likod. Gusto kong sabihing sira ulo siya, na hindi kailanman sasaktan ni Lydia ako. Pero hindi lumabas ang salita. Dahil sa loob-loob ko, may parte na nagtatanong kung baka totoo ang sinasabi niya. Bumalik ako sa upuan nang hindi na pumunta sa CR. Nagtornado ang isip ko. Hindi ko maproseso ang narinig ko. Tumingin si Lydia nang maupo ako. Okay ka lang ba? Tanong niya. Maputla ka. Tumango ako nang hindi siya tinitingnan. Medyo nahihilo lang. Baka sa galaw ng boss. Hinawakan niya ang noo ko. Walang lagnat. Gusto mo bang ipahinto natin sa driver? Umiling ako. Hindi, okay lang. Sandali lang akong uupo. Tumango siya at bumalik sa pagtingin sa labas. Pero napapansin ko na sumusulyap siya sa akin. Parang alam niyang may nagbago. Nagsimulang alalahanin ko pa ang mga detalye na hindi ko pinansin noon. Isang buwan na ang nakalipas. May nakita akong papel sa bulsa ng jacket ni Lydia habang nilalabhan ko. Sulat kamay na note. Sinulat doon, Sabado 15, 4 na oras pagkatapos umalis, handa na lahat. Walang pirma, walang konteksto. Nang tanungin ko siya tungkol doon, sabi niya note lang para sa appointment sa doktor. Pero ang Sabado 15 ay ngayon. Araw na ito ng biyahe at halos 4 na oras na kaming nasa daan. Coincidence lang ba o may iba? Naalala ko rin na 2 linggo na ang nakalipas. May tawag si Lydia ng hating gabi. Halos alas negatibo, 11 na. Natutulog na siya nang tumunog ang phone. Agad niyang sinagot. Narinig ko ang boses niya mula sa banyo. Alam ko na. Huwag kang mag-alala. Under control lahat. Pagkatapos ay binaba agad. Paglabas ko sa banyo at tinanong kung sino yon, sabi niya boss niya, may problema sa trabaho. Pero hindi naman siya tinatawagan ng boss ng ganitong oras at hindi siya mukhang nag-aalala. Sa halip mukhang nare-relieve, parang na-confirm ang mahalagang bagay. Sumulyap ako sa likod. Nandun pa rin ang matandang babae, nakatingin sa akin. Nang magdama ang mata namin, bahagya siyang tumango. Parang sinasabi na seryoso ang sinabi niya. Hindi siya nagsisinungaling. Bumalik ako kay Lydia. Nagte-text na naman siya. Mabilis ang galaw ng daliri. Pagkatapos ay binura niya bago masend. Sinulat ulit. Binura ulit. Kinakabahan siya, halata. Pero bakit? Ano ang hinihintay niya? Bumagal ang boss. May saging sa kalsada na nagpapahiwatig ng matalim na curve. Binusina ng driver para i-warn ang ibang sasakyan. Inilagay ni Lydia ang phone sa bag. Bigla siyang tumingin ng diretso sa harap ng may intensity. Mahigpit ang hawak sa upuan. Mas mabilis ang paghinga. Okay ka lang ba? Tanong ko. Tumango siya nang hindi ako tinitingnan. Kinakabahan lang ako sa parteng ito ng daan. Maraming curve. Pero may iba pa sa ekspresyon niya. Hindi ko matukoy. Takot ba? Excitement? Hindi ko alam. Sa sandaling iyon,
Sumandal ang matandang babae at bumulong malapit sa tenga ko. Bumaba ka na ngayon, kung hindi, mawawala ka. Malinaw, urgent, desperate ang boses niya. Nanigas ang katawan ko. Tiningnan ko si Lydia. Nakatingin pa rin siya sa harap. Walang kamalay-malay. Hindi niya narinig, o baka narinig at nagpapanggap na hindi. Hindi ko alam. Pero sa oras na iyon, may nag-click sa loob ko. Nagsimulang magkasya ang mga piraso, ang kakaibang usapan, ang mga tawag sa gabi, ang pag-insist sa biyahe na ito, ang note sa bulsa, ang kaba, lahat ay may saysay na, o kahit papaano ay nagsisimula na. Huminto ang bus sa maliit na hintuan sa gilid ng kalsada. Hindi opisyal na stop, basta lugar kung saan madalas huminto ang bus para makapahinga ang pasahero. Inanunsyo ng driver na may 5 minutong break. May tumayo, ang iba na natili. Tiningnan ako ni Lydia. Bababa ka ba? Tanong niya. Tumango ako. Kailangan ko ng hangin. Hindi siya gumalaw. Dito na lang ako, sabi niya. Pagod ako. Kinuha ko ang backpack ko. Hindi ko alam bakit ko ginawa iyon. Pakiramdam ko kailangan kong dalhin. Tiningnan ako ni Lydia ng kakaiba. Bakit dala mo ang bag? 5 minuto lang naman dito. Sabi ko gusto kong kumuha ng tubig. Hindi na siya nagtanong pa. Tumango lang at bumalik sa pagtingin sa labas. Lumayo ako ng ilang hakbang mula sa bus. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na naririnig ko sa tenga. Nanatili ang matandang babae sa tabi ko. Nakatingin sa bus ng maingat. May ibang bumaba rin. May naninigarilyo. May nag-stretch. Normal lang ang lahat. Routine. Pero pakiramdam ko may kakilakilabot na malapit ng mangyari. Tumingin ako sa bintana kung saan nakaupo si Lydia. Hawak na naman niya ang phone. Mabilis siyang nag-type. Pagkatapos ay tumingin siya at hinanap ako. Nang magtama ang tingin namin, ngumiti siya. Pero hindi mainit na ngiti, tense, pilit, parang nag-artista lang. Nginisyan ko rin siya sa instinto. Pero kumirot ang tiyan ko. Hinawakan ako ng matandang babae sa braso. Huwag kang sumakay ulit, bumulong siya. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Tiningnan ko siya. Sino po kayo? Bakit ninyo sinasabi ito sa akin? Huminga siya ng malalim. Carmen ang pangalan ko at nawalan din ako ng mahal sa buhay dahil sa asawa mo. Natigilan ako sa sinabi niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko habang nanginginig ang binti. Tumingin si Carmen sa paligid para siguradong walang nakikinig. Hindi ko maipapaliwanag lahat dito. Maraming pusta. Pero kailangan mong malaman na hindi siya yung iniisip mo. 2 beses na niyang ginawa ito. At ikaw ang magiging pangatlo. Hindi ko matanggap ang naririnig. 2 beses. Ano ang ginawa niya 2 beses? Tiningnan ako ni Carmen ng puno ng sakit ang mata. Pinatay niya ang 2 lalaki. Pinawalang nangyari sila at kinuha ang lahat na mayroon sila. Ari-arian, pera, mana, lahat. Umikot ang mundo ko. Hindi maaari. Hindi gagawa ng ganoon si Lydia. Asawa ko siya. Kilala ko siya. Umiling si Carmen ng dahan-dahan. Talaga bang kilala mo siya? Alam mo ba kung saan siya noon 8 taon na ang nakalipas? Alam mo ba kung sino siya bago kanya makilala? Wala akong sagot. Hindi ko siya masyadong tinanong tungkol sa nakaraan. Sabi niya galing siya sa ibang probinsya. Nawalan ng kontak sa karamihan ng pamilya. Ayaw niyang pag-usapan dahil masakit na alaala. At ako, abala sa sariling sakit dahil sa pagkamatay ni Elena. Hindi ako nag-insist, hindi ako nagtanong. Isa sa mga biktima, tuloy ni Carmen, ang kapatid ko. Victor ang pangalan niya. 52 taong gulang. Biwid. May ari-arian sa Hilaga. Nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Elsa. O iyon ang ginamit niyang pangalan. Nagpakasal sila ng mabilis. Hindi pa 1 taon, kinumbinsi niya ang kapatid ko na magbiyahe sa ari-arian para pirmahan ang papeles para mailagay sa pangalan nilang 2 ang lupa. Hindi na bumalik ang kapatid ko mula sa biyaheng iyon. Bilis ng paghinga ko. Ano ang nangyari sa kanya? May luha sa mata ni Carmen. Natagpuan ang katawan niya 3 buwan pagkatapos sa isang bangin malapit sa ari-arian. Ayon sa autopsy, namatay siya sa hampas sa ulo. Sabi ng pulis, aksidente, nadulas at nahulog. Pero alam kong hindi totoo. Maingat na tao si Victor. Kilala niya ang lupang iyon tulad ng kanyang palat. Hindi siya basta-basta madudulas. Nagsaliksik ako ng mag-isa at natuklasan ko ang mga bagay na ayaw makita ng pulis. Nawala si Elsa. Kinuha niya ang lahat. Pera sa account ng kapatid ko. Papeles ng ari-arian. Lahat. At nang subukan kong hanapin siya, parang hindi siya umiral. Walang record, walang larawan, wala. Sinubukan kong iproseso ang lahat.
At paano ninyo nalaman na si Lydia yon? Kinuha ni Carmen ang phone niya dahil sinusundan ko siya ng 2 taon. Pagkatapos ng nangyari sa kapatid ko, naging obsessed ako sa paghahanap sa kanya. Nag-hire ako ng private investigator. Natuklasan nila na may isa pang katulad na kaso. Isang lalaki na nagngangalang Mario, 54 taong gulang, biwid din, may sakahan sa timog. Nakilala ang isang babaeng nagngangalang Georgina. Nagpakasal sila. Nagbiyahe silang magkasama. Hindi na siya bumalik. Lumitaw ang katawan niya mga buwan pagkatapos sa suspicious na kalagayan at nawala siya kasama ang lahat. Pareho ang pattern, eksakto. Islide ni Carmen ang daliri sa screen at ipinakita ang larawan. Malabo, kuha mula sa malayo, pero malinaw na babae na may maitim na buhok na kausap ang isang lalaki sa CAF. Ito si Georgina, sabi ni Carmen, o iyon ang ginamit niyang pangalan. Tiningnan ko ng mabuti, pinalaki ang imahe. Tumigil ang puso ko. Si Lydia yon, walang duda. Asawa ko. Hindi maaari, bulong ko. Siguro may pagkakamali. Islide ni Carmen sa isa pang larawan. Ipinapakita ang paihong babae. Pero mas maiksi ang buhok at ibang kulay. Kasama ang mas matandang lalaki. Ito si Elsa kasama ang kapatid kong si Victor. Tiningnan ko ulit. Siya iyon. Si Lydia, iba't ibang pangalan, iba't ibang itsura. Pero paihong tao. Binabago niya ang identity bawat beses, paliwanag ni Carmen. Gumagamit siya ng pekeng dokumento. Lumalapit siya sa mga biwid na lalaki na may ari-arian, mga vulnerable, nag-iisa, naghahanap ng kasama, pinapanalunan ang tiwala, pinapakasalan, tapos pinapatay kapag oras na para magmana. Naramdaman ko na hindi na ako kayang itaguyod ng binti ko. Sumandal ako sa malapit na puno para hindi mahulog. Bakit hindi kayo pumunta sa pulis? Tanong ko. Pumunta ako, sagot ni Carmen ng may pait. Pero kulang daw ang ebidensya. Sabi nila coincidence lang, hindi nila makis ng walang solid proof. Kaya nagdesisyon akong sundin siya mag-isa. At nang makita kong sumakay siya sa boss na ito kasama ka, alam kong malapit na niyang gawin ulit. Tumingin ako sa boss. Nakaupo pa rin si Lydia at nagche-check ng phone. Mukha siyang normal, walang masama. At ano ang plano niyang gawin? Paano niya ako papatayin? Ipinakita sa akin ni Carmen ang isa pang larawan sa phone. Screenshot ng message. Na-intercept niya ito 2 araw na ang nakalipas. Usapan nila ng accomplice niya, isang Rodrigo. Binasa ko ang message. Nanlamig ang dugo ko. Handa na ang preno. Maayos ang lahat. 4 na oras pagkatapos umalis. Curve sa KM 85. Walang makakaligtas. Naramdaman ko na para akong nalulunod. Ang preno ng boss. Tumango si Carmen. Sinadya itong sirain. Magkakaroon ng aksidente ang boss na ito sa susunod na matalim na curve at siya ay bababa bago mangyari iyon. Gaya ng lagi niyang ginagawa. Hindi ko matanggap. Ayaw kong maniwala. Pero nagsisimula nang magkasya lahat. Ang pag-insist ni Lydia na bumili ng tiket, na piliin ng boss na ito, na magbiyahe ngayon, ang kanyang kaba, ang misteryosong tawag, lahat bahagi ng plano para patayin ako. Sino si Rodrigo? Tanong ko nang nanginig ang boses. Islide ni Carmen sa isa pang larawan. Lalaki mga 40 taong gulang, maikling buhok, matipuno at bigla kong nakilala. Pinsan ko si Rodrigo, sarili kong pinsan. Matagal na kaming hindi nagkita. Naggalayo kami pagkatapos ng family dispute tungkol sa mana ng mga magulang ko. Akala niya dapat may parte siya sa sakahan. Na hindi patas ang magulang ko na ibinigay lahat sa akin. Pero hindi ko inakalang aabot sa ganito. Kakayanin niyang patayin ako. Magkasama sila, sabi ni Carmen. Matagal nang pinaplano ito, mga buwan, baka taon. Kilala ni Rodrigo ang sakahan. Alam niya ang halaga at ang asawa mo ay eksperto sa pagmanipula para magmukhang aksidente. Tumingin ako ulit sa boss. Tinatawag na ng driver ang mga pasahero para sumakay. Tapusin na ang break. Hinanap ako ni Lydia. Ginawa niya akong senyas na sumakay. Pero hindi ako makagalaw. Hindi ako makakasakay sa boss na alam ko ang totoo. Mahigpit na hinawakan ni Carmen ang braso ko. Huwag kang sumakay, manatili ka rito sa akin. Tatawagan natin ang pulis. Pipigilan natin ito. Pero patuloy akong nakatitig kay Lydia, sa babaeng pinakasalan ko, sa tiniwalaan ko, sa sinasabi ni Carmen na nagplano patayin ako. Bumaba si Lydia sa boss. Naglakad ba tungo sa akin na mukhang nag-aalala? Sebastian, anong problema? Bakit hindi ka sumasakay? Malapit nang umalis ang driver. Tunay na mukhang nag-aalala ang boses niya. Parang talagang nagmamalasakit. Pero ngayon, pagkatapos ng ipinakita ni Carmen, bawat salita niya ay parang kasinungalingan,
bawat galaw ay pag-arte. Hindi ako maganda ang pakiramdam, sabi ko habang naghahanap ng dahilan. Sa tingin ko manatili muna ako rito sandali. Kumunot ang noo ni Lydia. Manatili rito, Sebastian. Nasa gitna tayo ng wala. Wala rito. Kung masama ang pakiramdam mo, pwede nating sabihing magmaneho ng dahan-dahan ang driver o bumaba tayo sa susunod na bayan para maghanap ng botika. Umiling ako. Hindi, mas gusto kong manatili rito. Ikaw na lang ang magpatuloy. Susunod ako sa ibang boss mamaya. Nagbago ang ekspresyon niya. Ang pag-aalala ay naging mas madilim. Inis, pinipigil na gulat. Ibang boss. Sebastian, walang sense yun. Linggo na nating pinaplano ang biyaheng ito. Hindi ka. Pwedeng basta magdesisyon na manatili rito. Tumaas ang boses niya. May ilang pasahero na tumitingin sa amin ng mausisa. Lumapit si Carmen at tumayo sa tabi ko. Tiningnan siya ni Lydia nang may hinala. Sino ka? Tanong niya ng matigas. Hindi na tinag si Carmen. Ako ang may alam kung sino ka talaga, Elsa. O dapat bang tawagin kitang Georgina? O baka gusto mong tawagin kita sa totoong pangalan mo? Namutla si Lydia. Sandali, bumagsak ang maskara niya. Nakita ko ang takot sa mata niya. Pero mabilis siyang nakabawi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lydia ang pangalan ko at hindi kita kilala. Kinuha ni Carmen ang phone niya. Hindi mo ako kilala. Ako ang kapatid ni Victor. Ang lalaking pinatay mo 8 taon na ang nakalipas. Nag-backstep si Lydia. Baliw ka. Hindi ko kilala si Victor. Sebastian. Sira ulo ang babaeng ito. Tara na. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Sobrang higpit. Pero hindi ako gumalaw. Totoo ba? Tanong ko. Mas kalmado ang boses ko kaysa sa pakiramdam ko sa loob. Pinatay mo ba ang mga lalaking iyon? Tiningnan ako ni Lydia nang may pakiusap sa mata. Hindi, love, syempre hindi. Gumagawa lang ng kwento ang babaeng ito. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya sa atin. Pero nagsisinungaling siya. Pero hindi ko na siya naniwala. Hindi pagkatapos makita ang mga larawan. Hindi pagkatapos alalahanin ang lahat ng senyales na binalewala ko. Binusina ng driver ang boss. Mga Ginoo, kung sasakay pa kayo, sumakay na. Hindi na ako makakahintay. Hinila ako ni Lydia ng mas malakas. Sebastian, please, kailangan nating sumakay. Huwag kang makinig sa babaeng ito. Gusto niya lang tayong paghiwalayin. Pero inalis ko ang hawak niya. Hindi ako sasakay sa boss na iyan. Huminga ng malalim si Lydia. Nakita ko kung paano lubos na nagbago ang ekspresyon niya. Nawala ang kabaitan. Nawala ang pag-aalala. Ang natira ay lamig. Puro lamig. Tanga ka. Sabi niya nang walang emosyon. Tanga na sentimental na hindi makakita lampas sa sariling damdamin. Dapat pala naisip ko na mula simula. Parang suntok ang mga salita niya. Bakit? Tanong ko. Bakit mo ginawa lahat ng ito? Bakit mo ako pinakasalan kung pera ko lang ang gusto mo? Tumawa siya, mapait, walang saya. Bakit? Dahil madali. Dahil predictable ang mga katulad mo, nag-iisa, vulnerable, naghahanap ng alagaan at kapag nahanap na, handa magbigay ng kahit ano, pumirma ng kahit ano, maniwala sa kahit ano. Pakiramdam ko may nabali sa loob ko. Hindi lang sakit ng pagtataksil, kundi kahihiyan sa pagiging bulag. Lumapit si Carmen. Tama na. Papunta na ang pulis. Na-intercept ko ang mga message mo kay Rodrigo. Alam ko ang plano ninyo. Sinadya ang preno ng boss. Plano ninyong patayin siya sa aksidente at gawing parang aksidente lang. Tiningnan siya ni Lydia nang may galit. Wala kang ebidensya. Teorya lang. Haka-haka ng bitter na babae na hindi makamove on sa pagkamatay ng kapatid. Ngumiti ng bahagya si Carmen. Wala akong ebidensya. May screenshots ako ng usapan ninyo. May record ng faking identity mo. May koneksyon sa pagkamatay ni na Victor at Mario. At pinakamahalaga, may expert na nagche-check ng preno ng boss na ito ngayon. Natigilan si Lydia. Tumingin siya sa boss. Bumaba na ang driver at kausap ang isang lalaki na may toolkit. Nagpatuloy si Carmen. Naghira ko ng mekaniko na sumakay sa boss na ito. Pinapahintulutan ko siyang tingnan ang preno sa break. At alam mo ba kung ano ang natuklasan niya? Lumapit sa amin ang mekaniko. Mga 50 anyos, naka-overall na marumi sa grasa. Sinadya ang preno, sabi niya ng seryoso. May pinutol sa linya para mag-fail pagkatapos ng tiyak na oras ng paggamit. Hindi makakapreno ang boss na ito sa susunod na curve. Lahat ng basahero mamamatay. Ang driver, na nakarinig, namutla. Ano? Sinadya ang preno. Paano nangyari iyon? Tinuro ng mekaniko sa ilalim ng boss. May access sa sasakyan bago umalis kaninang umaga.
Hindi aksidente ito, si Nadia. Sinubukan ni Lydia na umatras, pero hinawakan siya ni Carmen sa braso. Hindi ka na makakalayas ngayon. Hindi na. Nagpupumiglas si Lydia. Bitawan mo ako. Wala kang karapatang hawakan ako. Pero hindi binbitawan ni Carmen. Sa oras na iyon, narinig namin ang sirena sa malayo. 2 pulis patrol ang papalapit sa kalsada. Tiningnan ako ni Lydia nang may galit at desperasyon. Kasalanan mo ito, Sebastian. Kung sumakay ka lang sa bus gaya ng dapat, hindi ito mangyayari. Mabilis sana, walang sakit, pero sinira mo lahat. Hindi ko matanggap ang naririnig. Pinag-usapan niya ang kamatayan ko na parang simpleng bagay, na parang walang halaga ang buhay ko. At si Elena, tanong ko bigla, kasali ka rin ba sa pagkamatay niya? Tumahimik si Lydia, pero ang ekspresyon niya ang sumagot. Naramdaman ko na hindi na ako kayang itaguyod ng binti. Hindi, bulong ko. Hindi maaari. Aksidente sa kalsada ang pagkamatay ni Elena. Aksidente iyon. Ngumiti si Lydia ng mapait. Aksidente. Sebastian, huwag kang maging tanga. Wala sa nangyari sa buhay mo nitong mga nakaraang taon ang aksidente. Lahat si Nadia. Mula nang sabihin sa akin ng pinsan mo ang tungkol sa iyo. Alam kong ikaw ang perfect target. Biwid, may mana na malaki. Kailangan ko lang mawala si Elena para makalapit sa iyo. Hindi ako makahinga, hindi ako makaisip. Si Elena, ang aking Elena, pinatay. Hindi aksidente, murder at lahat para makawala si Lydia sa akin. Dumating ang mga patrol. 2 pulis ang bumaba at lumapit sa amin. Mabilis na ipinaliwanag ni Carmen ang sitwasyon. Ipinakita ang ebidensya sa phone. Ipinakilala ang mekaniko na nagtuklas ng sabotage. Makinig ng mabuti ang mga pulis. Pagkatapos ay tiningnan si Lydia. Ma'am, kailangan ninyong sumama sa stasyon para sa ilang tanong. Sinubukan ni Lydia na mapanatili ang kalmado. Malintindihan lang ito. Wala akong ginawa. Gumagawa lang ng kwento ang babaeng iyon. Pero umiling ang isa sa pulis. May warrant of arrest laban sa inyo sa pangalang Elsa Morales at Georgina Ruiz din. Matagal na kaming nag-iimbestiga sa inyo. Salamat sa ginang na si Carmen. May sapat na ngayon para ma-charge kayo ng formal. Tiningnan ako ni Lydia ng huling beses. Walang pagsisisi sa mata niya, lamig lang. Sana sulit ito, Sebastian. Sana sulit ng buhay mo ang abala na ito. Ipinospitohan siya ng mga pulis at dinala sa patrol car. Hindi siya lumaban. Alam niyang tapos na siya. Lumapit sa akin si Carmen. Okay ka lang ba? Umiling ako. Hindi ako okay. Kakadiskubre ko lang na pinatay ng asawa ko, ang unang asawa ko. Naplano rin niyang patayin ako. Talagang hindi ako okay. Hinawakan ni Carmen ang balikat ko. Alam ko at nakikiramay ako. Pero kahit papaano buhay ka at siya ay magbabayad sa ginawa niya. Tiningnan ko ang boss. Naguguluhan. Takot ang mga pasahero. Ang driver ay kausap ang mga pulis habang sinusubukang intindihan ang nangyari at nanatili lang ako roon habang pinoproseso na puro kasinungalingan ang buhay ko nitong mga nakaraang taon. Lumapit sa akin ang isa sa mga pulis. Mga 40 anyos. Matipuno at seryoso ang tingin. Sir, kailangan ninyong sumama sa amin sa station para magbigay ng statement. Naiintindihan ko na mahira ito para sa inyo. Pero mahalaga na ikwento ninyo ang lahat ng alam ninyo. Tumango ako ng walang salita. Wala akong lakas magsalita. Pinoproseso ko pa rin ang lahat. Nag-alok si Carmen na samahan ako. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Sabi niya ng magiliw. Pumayag ako. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Pero niligtas niya ang buhay ko. Utang ko sa kanya ang lahat. Sumakay kami sa isa sa patrol car. Si Lydia ay nasa kabila. Nakatitig sa labas ng walang ekspresyon. Nang makapasok kami sa tabi ng sasakyan niya, lumingon siya at tiningnan ako ng diretso sa mata. Walang guilt doon. Walang pagsisisi. Simpleng resignation na parang nabigo lang sa negosyo at kailangang tanggapin ang resulta. 20 minuto ang biyahe sa station. Walang nagsalita sa daan. Tumingin ako sa labas, nakikita ang tanawin pero hindi talaga nakikita. Nasa ibang lugar ang isip ko. Iniisip ko si Elena, ang 15 taon naming magkasama, ang mga pagkakataon na pinatawa niya ako, ang mga plano para sa future na hindi natupad dahil may nagdesisyon na mas mababa ang halaga ng buhay niya kaysa sa pera na maaari kong makuha. At pagkatapos iniisip ko si Lydia, ang 6 na taon na kasama ko siya, ang mga pagkakataon na nagpasalamat ako na nandyan siya, kung paano ko naisip na siya ang kaligtasan ko, nang sa katotohanan siya ang berdugo ko. Pakiramdam ko tanga ako, kumpletong tanga na hindi nakakita ng senyales, nagtitiwala ng bulag, nagbigay ng lahat ng hindi nagtanong.
Dumating kami sa station. Maliit na gusali ito na 2 palapag. Konkreto na pininturahan ng neutral color. Pinapasok kami sa interrogation room. Umupo si Carmen sa tabi ko. Ang pulis na sumama sa amin ay nagpakilala ng formal. Ako si Detective Ramirez. Nag-iimbestiga ako sa kasong ito ng 8 buwan mula nang lumapit sa amin si Ginang Carmen tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Tiningnan ko si Carmen. 8 buwan. Tumango siya. Pagkatapos isara ng lokal na investigador ang kaso ni Victor bilang aksidente, hindi ako sumuko. Nag-hire ako ng private investigator. Natuklasan niya ang pattern. Natuklasan ang koneksyon sa pagkamatay ni Victor at Mario at natuklasan si Lydia. O mas tamang sabihin ang babaeng gumagamit ng iba't ibang pangalan para itago ang tunay na identity. Binuksan ni Detective Ramirez ang makapal na folder na puno ng dokumento. Ang tunay niyang pangalan ay Lydia Mendez. 38 taong gulang. Hindi 42 gaya ng sinabi niya sa iyo. May criminal record siya ng fraud sa ibang probinsya. Nag-serve siya ng 3 taon sa kulungan, 12 taon na ang nakalipas. Pagkatapos makalabas, nawala siya sa radar. Binago ang identity ng maraming beses at sinimulan ang bagong modus operandi. Naramdaman ko na parang mababaligtad ang tiyan ko. Ano po ba eksakto ang modus operandi niya? Islide ng detective ang ilang larawan sa mesa. Tinutukoy niya ang mga biwid na lalaki na may ari-arian o mana na malaki. Lumalapit siya sa kanila sa pamamagitan ng magkakakilala. Bumuo ng relasyon batay sa tiwala. Nagpapakasal ng mabilis at pagkatapos ng 2 hanggang 3 taon. Nag-organisa ng fatal accident na mukhang natural. Sa kaso ni Victor, nahulog sa bangin. Sa kaso ni Mario, nalunod sa ilog malapit sa sakahan. Sa parehong kaso, siya ang nagmana ng lahat at nawala pagkatapos ng walang bakas. Tiningnan ko ang mga larawan. Mukha si Victor na mabait. May wrinkles sa gilid ng mata na nagpapakita na madalas siyang ngumiti. Si Mario ay maseryoso, pero may hangin ng kabaitan din. Mabubuting tao sila pareho. Hindi karapat-dapat mamatay ng ganoon. At ako ang susunod. At si Elena, tanong ko nang nanginginig ang boses. May ebidensya ba kayong kasali si Lydia sa pagkamatay niya? Tumingin ang detective kay Carmen at pagkatapos sa akin. Iniimbestigahan pa namin iyon. Ang aksidente sa kalsada ng unang asawa mo ay nangyari 8 taon na ang nakalipas. Ayon sa record, nawalan ng kontrol ang isang driver at bumangga sa sasakyan ni Elena. Tumakas ang driver. Hindi siya natagpuan. Pero may dahilan kaming maniwala na ang driver na iyon ay inupahan ni Lydia o mas partikular ni Rodrigo. Naramdaman ko ang galit na hindi ko pa naranasan noon. Si Rodrigo, pinsan kong si Rodrigo. Tumango ang detective. Rodrigo Medina, pinsan mo. Iniimbestigahan din namin siya. Mukhang siya ang gumagawa ng maruming trabaho. Siya ang sumisira sa sasakyan. Siya ang nag-organisa ng aksidente. Si Lydia ang nagmamanipula emosyonal sa mga biktima. Magkatulong sila at matagal na silang magkasama nang hindi bababa sa 10 taon. Hindi ko matanggap. Si Rodrigo, sarili kong pinsan, kasama ko noong bata pa kami, kasama sa family dinner. Laging may sama ng loob dahil sa sakahan na ibinigay sa akin ng mga magulang ko at hindi sa kanya. Nasaan si Rodrigo ngayon? Tanong ko. Isinara ng detective ang folder. May warrant of arrest laban sa kanya. Papunta na ang mga pulis sa bahay niya ngayon. Hindi siya makakalayas. Hinawakan ni Carmen ang kamay ko. Nakikiramay ako na kailangan mong harapin ito lahat. Alam ko kung gaano kahirap malaman na tinaksil ka ng mga pinagkakatiwalaan mo sa pinakamasamang paraan. Tiningnan ko siya. Paano ninyo kinaya? Pagkatapos mawala ang kapatid ninyo. Pagkatapos malaman ang totoo. Paano kayo nagpatuloy? Huminga siya ng malalim. Hindi ko ito na-overcome. Natuto lang akong mabuhay kasama ang sakit at ginamit ang galit ko sa bagay na productive, sa paghahanap ng hustisya, sa pagsigurong hindi na ito magagawa ni Lydia sa iba. Kaya ko siya sinundan. Kaya ako sumakay sa boss na yon ngayon. Dahil alam kong malapit na niyang gawin ulit at hindi ko hahayaan. Tumayo ang detective. Ginoong Sebastian, kailangan kong ikwento mo lahat mula simula. Mula nang makilala mo si Lydia hanggang ngayon, bawat detalye mahalaga. Kahit ano na naalala mo ay makakatulong para palakasin ang kaso laban sa kanya. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Ikinuwento ko kung paano ko nakilala si Lydia, kung paano siya lumitaw sa buhay ko nang pinaka-vulnerable ako, kung paano niya ako tinulungan sa lahat pagkatapos mamatay si Elena, ang aming kasal, ang lumalaking interes niya sa sakahan, ang kakaibang usapan na narinig ko, ang mga tawag sa gabi, ang note na nakita ko sa jacket niya, ang kanyang obsessive insistence sa biyaheng ito. Lahat sinabi ko, bawat maliit na detalye na ngayon, sa pagbabalik tanaw,
ay mukhang babala. Sumusulat ang detective ng notes. Tahimik na nakikinig si Carmen. Tumatango paminsan-minsan. Pagkatapos kong matapos, halos 2 oras na ang lumipas. Pagod na pagod ako, walang laman. Parang nailabas ko lahat at natira na lang ang butas. Isinara ng detective ang notebook niya. Salamat sa kooperasyon mo. Malaking tulong ito. Ngayon kailangan mong malaman ang mahalaga. Kailangan mong mag-testify sa korte. Kailangan mong buhayin ulit lahat ito sa harap ng hukom at jury. Handa ka ba? Tumango ako. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila sa ginawa nila. Si Lydia at Rodrigo, pareho. Ngumiti ng bahagya ang detective. Natutuwa akong marinig yon. Dahil sa testimony mo at sa ebidensyang meron kami, matagal silang makukulong. Sa oras na iyon, pumasok ang isa pang pulis sa sala. Mukhang excited. Detective, may balita. Nahuli na namin si Rodrigo Medina. Natagpuan namin sa bahay niya habang sinusubukang sirain ang ebidensya. May dokumento, larawan, bank records, lahat konektado sa mga biktima. At may natagpuan din ito. Binigay niya sa detective ang metal box. Binuksan ito ng detective. Sa loob may phone, ilang peking ay sa pangalan ni Lydia, na iba't ibang apelyido at larawan at notebook. Binuksan ng detective ang notebook. Nagulat ang mata niya. Ito ay detalyadong record ng lahat ng krimen nila. Petsa, pangalan, paraan, halaga ng perang nakuha. Parang diary ng mga pagpatay nila. Ipinakita niya sa akin ang isang pahina. Nakilala ko ang pangalan ko sa dulo ng listahan. Sebastian Herrera. Sakahan na tinatayang 350,000 piso. Petsa ng planong eliminasyon. Gayon, naramdaman ko ang lamig sa likod. Ang pangalan ko ay nandun, nakasulat sa itim na tinta. Parang isa lang na item sa to-do-list. Tiningnan ni Carmen ang notebook ng malungkot. Nandun ba ang pangalan ng kapatid ko? Tumango ang detective at ipinakita ang pahina. Victor Salazar, sakahan na tinatayang 280,000 piso. Paraan. Nahulog sa bangin. Petsa ng eliminasyon. Isinara ni Carmen ang mata. Lumuluha siya. Pagkatapos ng 2 taon na paghahanap, may definitive proof na na-murder ang kapatid niya. Hindi aksidente, sinadyang pagpatay ng walang awa. Ginugol namin ang natitirang araw sa police station. Ipinaalam sa amin ni Detective Ramirez na parehong si Lydia at Rodrigo ay na-charge na sa maraming kaso. Conspiracy to commit murder, premeditated homicide, fraud, falsification of documents at sabotage. Ang ebidensya laban sa kanila ay napakalakas. Ang notebook na may record ng krimen, ang intercepted conversations, peking AI, ang testimony ng mekaniko tungkol sa sabotage ng boss at ang testimony ni na Carmen at ako. Walang paan para makatakas sila. Sabi ng detective na ililipat sila sa maximum security prison habang naghihintay ng trial. Pakiramdam ko nalilito. Mabilis ang lahat. Ilang oras lang ang nakalipas. Nasa bus ako kasama ang asawa ko na akala ko pupunta kami sa family property at ngayon nasa police station ako na natutuklasan na plano ng asawa kong patayin ako. Na pinatay niya ang unang asawa ko. Na puro kasinungalingan ang buhay ko nitong mga nakaraang taon. Nanatili si Carmen sa akin buong oras. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala siya. Estranghera siya, ilang oras lang ang nakalipas. Pero ngayon pakiramdam ko siya ang tanging taong talagang nakakaintindi sa pinagdadaanan ko. Nawalan din siya ng mahal sa buhay dahil kay Lydia. Na-manipulate din siya indirectly. Paano mo nalaman na ako ang nasa panganib? Tanong ko habang naghihintay sa sala. Uminom siya ng kape na binigay sa amin. Sinusundan ko si Lydia ng 2 taon. Naghira ko ng private investigator na nagmomonitor ng galaw niya. Komunikasyon, lahat. Nang malaman naming nagpakasal siya ulit, alam kong oras na lang bago niya ulit subukan. Sinimulan ko ring imbestigahan ka. Pasensya kung mukhang invasive, pero kailangan kong malaman kung talagang nasa panganib ka o baka iba na this time. Umiling ako. Huwag kang mag-alala. Nagpapasalamat ako na ginawa mo. Niligtas mo ang buhay ko. Ngumiti siya ng malungkot. Sana lang naitigil ko para sa kapatid ko o kay Mario. Pero kahit papaano nailigtas kita at may saysay yon. Bumalik si Detective Ramirez sa sala. May karagdagang info. Tiningnan namin ang finances ni na Lydia at Rodrigo. May foreign bank accounts sila na may humigit kumulang 1,200,000 piso. Galing ang perang iyon sa mga ari-arian na ninakaw nila sa mga biktima. Victor, Mario at iba pa na iniimbestigahan pa. Nagtensyon si Carmen. Iba pa. Ilan pang biktima? Tiningnan ng detective ang notes niya. Ayon sa notebook, hindi bababa sa 6. Pero iniimbestigahan pa. Ang ilan ay mula higit 10 taon na ang nakalipas.
Matatagal bago ma-identify lahat at makontak ang pamilya. 6 na biktima, baka higit pa. 6 na tao na namanipulete, niloko at pinatay para sa pera. 6 na pamilya na nawasak at halos naging ikapito ako. Naramdaman ko ang pagduduwal. Tumayo ako agad at tumakbo sa banyo. Isinuka ko lahat ng nasa tiyan ko. Sumunod si Carmen at hinaplos ang likod ko habang binabawi ko ang sarili. Normal lang iyan, sabi niya ng mahina. Marami itong ipoproseso. Pagbalik namin sa sala, sinabi ng detective na pwede na kaming umalis. May lahat na kami ng kailangan ngayon. Ipapaalam namin kapag may petsa na ng trial. Samantala, Ginoong Sebastian, ay rekomenda ko na maghanap ka ng psychological help. Traumatic ang naranasan mo ngayon. Kailangan mong iproseso ito sa profesional. Tumango ako, tama siya. Hindi ko pwedeng ituloy ang buhay na parang walang nangyari. Kailangan ko ng tulong. Nag-alok si Carmen na ihatid ako pabalik sa lungsod. Pumayag ako. Wala akong lakas sumakay ng bus. Sa daan, kaunti lang ang usapan. Pagod na pagod kaming pareho physically at emotionally. Naglagay siya ng soft music sa radyo. Tumingin ako sa labas habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw. Kakaiba isipin na kaninang umaga akala ko may direksyon ang buhay ko at ngayon ay gumuho na. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Carmen pagkatapos ng mahabang katahimikan. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam. Siguro uwi, kahit hindi ko na maramdaman na bahay iyon. Nakatira doon si Lydia ng 6 na taon. Hinawakan niya ang lahat ng gamit ko. Natulog sa kama ko. Lahat contaminated ng presensya niya. Tumango si Carmen. Naiintindihan ko. Pagkatapos na nangyari kay Victor, hindi ako makapasok sa bahay niya ng mga buwan. Naalala ko siya at alam na siya ay nandun. Naglano ng kamatayan niya. Lalong masakit. Iniisip ko ang bahay ko, ang mga alaala doon. Una kay Elena, pagkatapos kay Lydia. Siguro ibebenta ko na, sabi ko bigla. Hindi ko na kayang manatili doon. Kailangan kong magsimula ulit sa lugar na walang multo ng nakaraan. Tiningnan ako ni Carmen at ngumiti ng bahagya. Mukhang magandang ideya iyan. Minsan ang pag-start from zero ang pinakamabuti. Dumating kami sa lungsod ng gabi na. Inihatid ako ni Carmen sa harap ng bahay. Bago ako bumaba, binigyan niya ako ng papel na may number niya. Kung kailangan mong mag-usap o kahit ano, tawagan mo ako. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Nagpasalamat ako at bumaba. Hinintay niya hanggang makapasok ako bago umalis. Isinara ko ang pinto at nanatili sa may entrance ng ilang minuto habang tumitingin sa paligid. Gaya pa rin ng iniwan namin kaninang umaga. Ang susi ni Lydia sa side table, ang jacket niya sa hanger, ang pabango niya na lumulutang pa rin sa hangin. Pakiramdam ko nalulunod ako. Kailangan kong lumabas doon. Umakyat ako sa kwarto, kinuha ang ilang gamit at pumunta sa hotel. Hindi ako makakapagtagal kahit isang gabi sa bahay na iyon. Hindi pa. Ang mga sumunod na linggo ay malabo. Nagba-therapy ako gaya ng rekomendasyon ng detective. Ang therapist ko, isang babaeng nagngangalang Naila, ay mapagpasensya at understanding. Tinulungan niya akong iproseso ang lahat. Tinulungan niya akong maintindihan na wala sa akin ang sisi. Na ako ang biktima ng manipulative at walang konsensyang tao. Na ang pagtitiwala sa iba ay hindi kahinaan o katangahan. Mahirap paniwalaan sa una. Sinisi ko ang sarili ko sa hindi pagkakita ng senyales, sa pagiging bulag. Pero unti-unti, sa tulong niya, nagsimulang tanggapin na hindi ko posibleng malaman. Na sina Lydia at Rodrigo ay eksperto sa ginagawa nila, na marami na silang niloko bago ako. Nagsimula ang trial 3 buwan pagkatapos. Mahaba at masakit na proseso. Kailangan kong mag-testify sa harap ni Lydia at Rodrigo. Kailangan kong ikwento sa buong jury kung paano nila ako na manipulete. Kung paano nila pinatay ang unang asawa ko para makalapit sa akin. Kung paano nila pinlano ang kamatayan ko nang may parehong pag-iingat na parang nagpaplano ng bakasyon. Tiningnan ako ni Lydia habang nagtetestify ako nang may parehong lamig na nakita ko noong araw ng pag-aresto. Walang pagsisisi, walang guilt, puro indiferensya. Si Rodrigo naman ay mukhang talo na. Alam niyang walang escape. Masyadong malinaw ang ebidensya. Ang notebook, ang mga usapan, ang testimony ng maraming saksi. Lahat ay nakaturo sa guilt nila. Nag-testify din si Carmen. Ikinuwento niya ang kapatid na si Victor, kung paano siya na-seduce at namanipulete ni Lydia. Kung paano niya natagpuan ang katawan sa bangin. Ang 2 taon na ginugol sa paghahanap ng hustisya. Nakakaantig ang testimony niya. May mga jury na umiyak. Nag-testify din ang pamilya ni Mario. Halos pareho ang kwento. Mabuting lalaki, nag-iisa, vulnerable,
Nakilala ang kaakit-akit na babae na naging killer niya. Ipinresenta ng prosekutor ang ebidensya ng hindi bababa sa 8 biktima sa loob ng 10 taon. 8 buhay na nawala dahil sa kasakiman, 8 pamilya na nawasak. 2 araw ang deliberation ng jury. Nang bumalik sila sa verdict, huminto ang paghinga ng lahat sa sala. Guilty sa lahat ng charges. Guilty sina Lydia at Rodrigo sa multiple murder, conspiracy, fraud at sabotage. Sentensya ng hukom. Life imprisonment ng walang parol. Nang marinig ko ang sentensya, halo-halo ang emosyon. Kaluwagan dahil naging hustisya na. Kalungkutan dahil hindi nito ibabalik ang mga biktima. Galit dahil sinira nila ang maraming buhay ng walang pagsisisi at kakaibang emptiness. Parang sinarado ang chapter ng buhay ko. Pero hindi ko alam kung paano magsimula ng susunod. Pagkatapos ng trial, unti-unting nagbago ang buhay ko. Ibinenta ko ang bahay na tinitirhan ko kay Elena at pagkatapos kay Lydia. Hindi ko na kayang manatili doon. Bawat sulok ay nagpapaalala sa isa sa kanila. Si Elena, ang pag-ibig na nawala ng hindi makatarungan. Si Lydia, ang kasinungalingan na halos ikamatay ko. Bumili ako ng maliit na apartment sa ibang parte ng lungsod. Lugar na pwede kong simulan ulit ng walang bigat ng nakaraan. Sabi sa akin ni Naila, ang therapist ko, healthy na desisyon yon. Kailangan kong gumawa ng bagong space para mag-rebuild at tama siya. Sa bagong apartment na iyon, unti-unti akong naramdaman ulit na ako. O kahit papaano bagong bersyon ng aking sarili. Mas cautious, pero mas malakas din. Naging close friends kami ni Carmen. Nagkikita kami kahit isang beses sa isang buwan para magkape at mag-usap. Naiintindihan niya ang sakit ko sa paa ang walang ibang makakagawa. Pareho kaming naantig ng kasamaan ni Lydia. Pareho kaming nawalan ng mahal sa buhay. At pareho kaming naghahanap ng paraan para magpatuloy. Sinabi niya sa akin na pagkatapos ng trial, nakatuloy na siyang bumisita sa libingan ng kapatid na si Victor nang walang matinding galit na kinonsumo siya ng maraming taon. Ngayon kalungkutan na lang, malinis na kalungkutan, walang pangangailangan ng revenge. Hindi ibinabalik ng hustisya ang patay. Sabi niya isang hapon, habang nagkakape kami sa maliit na cafe sa sentro. Pero kahit papaano binibigyan tayo ng kapayapaan na alam nating hindi na makakasakit ang mga killer nila sa iba. Ang sakahan, ang lugar na sentro ng lahat ng trahedyang ito. Mga buwan akong hindi makapag-isip tungkol doon. Ang simpleng pag-alala na dinala ko ni Lydia doon para patayin ako ay nagdudulot ng anxiety. Pero sa paglipas ng panahon at sa tulong ni Naila, nagsimula akong makita ito ng iba. Ang sakahan ay sa mga magulang ko, lugar ng pagkabata ko. Puno ito ng magagandang alaala na umiral ng matagal bago dumating si Lydia sa buhay ko. Hindi ko hahayaang sirain din yon ni Lydia. Kaya isang Sabado ng umaga, 6 na buwan pagkatapos ng trial, sumakay ako sa kotse at nag-drive mag-isa patungo doon, walang paalam kahit kanino. Kailangan kong harapin ang lugar na iyon. Pareho ang daan na tinahak ko sa boss noon. Pero ngayon iba ang tingin ko. Walang takot, walang kaba, tahimik na determinasyon lang. Pagdating ko sa sakahan, nanatili ako sa kotse ng ilang minuto, tinitingnan ang bahay. Mukhang pabaya na. Malikabok ang bintana. Punong damo ang hardin. Walang nag-alaga doon ng maraming taon. Bumaba ako at dahan-dahang naglakad patungo sa entrance. Kinuha ko ang susi na itinatago ko sa likod ng drawer ng matagal at binuksan ang pinto. Amoy luma at tabaya ang loob, pero may pamilyar din na nagdala agad sa akin sa pagkabata ko. Nakikita ko ang tatay ko na nakaupo sa mesa ng kusina habang nagbabasa ng diaryo. Naririnig ko ang nanay ko na kumakanta habang naghahanda ng almusal. Naramdaman ko ang init ng dating tahanan. Ginugol ko ang buong hapon doon sa paglilinis, pagbubukas ng bintana, pagpapapasok ng sariwang hangin. At habang nagtatrabaho, naramdaman ko na may naghihilom sa loob ko. Hindi masama ang lugar na ito. Wala itong kasalanan sa plano ni Lydia. Bahagi ito ng kwento ko, ng pamana ko at hindi ko hahayaang kunin yon sa akin. Nagdesisyon ako na hindi ko ibebenta ang sakahan. Kahit papaano hindi pa. Sa halip, ay restore ko ito. Ibabalik sa dating anyo bilang tahanan. Baka hindi ako manirahan doon permanente. Pero magiging lugar na mapupuntahan ko kapag kailangan ko ng kapayapaan. Lugar kung saan maaari kong alalahanin ang mga magulang ko nang walang sakit ng pagtataksil na makakabawi sa mga alaala. Lumipas ang mga buwan. Naghira ko ng team para tulungan sa pag-aayos ng sakahan. Pininturahan ang mga dingding, inayos ang bubong, pinutol ang damo, nagtanim ng bagong bulaklak. At sa bawat pagpapabuti, pakiramdam ko hindi lang ang bahay ang inaayos ko, pati ako mismo. Dumating si Carmen isang weekend para bumisita.
Naglakad kami sa property habang ipinapakita ko ang progreso. Maganda na, sabi niya na may ngiti. Magiging proud ang mga magulang mo. Pinuno ako ng init ng mga salita niya na matagal ko nang hindi naramdaman. Magiging proud sila hindi lang sa sakahan, kundi sa kung paano ako nakaligtas, kung paano ako nakahanap ng lakas para magpatuloy. Sa trabaho, nagbago rin. Alam ng mga kasamahan ang nangyari. Medyo public ang trial. Sa una ay awkward. May tumitingin ng may awa. Ang iba ay umiiwas magsalita. Siguro hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero sa paglipas ng panahon, bumalik sa normal. Mabuti pa rin ako sa trabaho. Pareho pa rin akong profesional na dati at sa huli. Tumigil na sila makita ako bilang biktima ng attempted murder at bumalik sa pagiging Sebastian na accountant lang. Nagaan ang loob ko. Ayaw kong forever defined ang identity ko sa ginawa sa akin ni Lydia. 1 taon pagkatapos ng trial, may unexpected na tawag. Si Detective Ramirez. Ginoong Sebastian, sana hindi abala. Gusto ko lang ipaalam na officially closed na ang lahat ng kaso related kay Lydia Mendez at Rodrigo Medina. Na-identify na namin ang lahat ng biktima. Nakontak ang mga pamilya at na-recover ang karamihan ng ninakaw na pera. Ibabahagi sa lehitimong heirs ng mga biktima. Tahimik ako sandali. Ibig sabihin matatanggap ko ang pera na plano ni Lydia na makuha mula sa pagbebenta ng sakahan ko. Kinumpirma ng detective, tama iyan. Makakatanggap ka ng compensation. Hindi lahat, dahil may nagastos na, pero malaking halaga pa rin. Nagkasalamat ako at binaba. Hindi ko alam kung paano maramdaman. Sa isang banda, halos buhay ko ang halaga ng perang iyon. Sa kabilang banda, akin naman talaga iyon. Nagdesisyon ako na kapag natanggap ko, gagamitin ko sa mabuti. Baka magtayo ng foundation para sa mga biktima ng fraud at manipulation o tapusin ang restoration ng sakahan at gawing retirement place para sa mga dumaan sa katulad na trauma. Hindi ko pa napagdesisyunan, pero alam kong hindi ko gustong itago lahat para sa sarili ko. Gusto kong may mabuti na lumabas sa sakit na ito. Regular pa rin ang komunikasyon namin ni Carmen. Naghihilom din siya sa sariling paraan. Bumalik siya sa pagtuturo sa elementarya, trabaho na iniwan niya sa 2 taon na obsessed sa paghahanap ng killer ng kapatid niya. Ang mga bata ang nagpapaalala sa akin na may kabutihan sa mundo, sabi niya minsan. Nagpapaalala na hindi lahat katulad ni Lydia at Rodrigo. Nakaramihan ay mabuti. Nagresonate sa akin ang mga salita niya dahil tama siya. Matagal akong nahirapan magtiwala pagkatapos ng trial. Nakikita ko ang manipulation kahit saan. Nagdududa sa intensyon ng lahat, pero unti-unti, sa therapy at suporta ng mga katulad ni Carmen, naintindihan ko na hindi ko pwedeng mabuhay ng ganoon, na hindi lahat kaaway, na ang pagtitiwala ulit ay hindi kahinaan, ginagawa akong tao. Nagsimula akong lumabas ng mas madalas, makipag-socialize sa dating kaibigan na binalewala ko sa panahon ng kasal kay Lydia. Tinanggap nila ako ng bukas ang bisig. Tinanong kung kumusta ako. Pinakinggan ang kwento ko ng walang husga at naalala ko na may support system na nandyan buong panahon na naghihintay lang na handa na akong tanggapin. Isa sa mga kaibigan ko, mula pa college, inaya akong sumali sa hiking group. Mabuti ang sariwang hangin at exercise sa iyo, sabi niya. At tama siya. Bawas Sabado, naglalakad kami sa iba't ibang trail sa malapit na bundok at sa bawat lakad. Pakiramdam ko iniiwan ko ang kaunti pang bigat na daladala ko. Wala akong bagong romantic relationship. Hindi pa ako handa. Baka hindi na kailanman at okay lang sa akin yon. Natuto akong hindi ko kailangan ng kasama para maging masaya. Na pwede kong buuin ang buong buhay mag-isa. Pero hindi ko rin sinasaraduhan ng buo ang pinto. Sabi sa akin ni Naila na balang araw, kapag talagang naghilom na ako, baka maramdaman ko ulit ang curiosity na magbukas sa pag-ibig at kung dumating ang araw na iyon, dumating. Walang bilis. 2 taon pagkatapos ng araw na iyon sa boss, lubos nang nagbago ang buhay ko. Hindi na ako ang lalaking nawasak na lumabas sa police station noon. Rebuild ko ang buhay ko piraso-piraso. Fully restored na ang sakahan. Maganda ulit, puno ng buhay at kulay. Nagdesisyon akong gawing maliit na refuge ang parte nito para sa mga dumaan sa katulad na traumatic experience. Nagtrabaho kami ni Carmen para gumawa ng program kung saan ang mga biktima ng fraud, manipulation at violence ay makakapunta para magstay ng ilang araw sa tahimik na kapaligiran. Napapaligiran ng kalikasan, may access sa therapy at emotional support. Pinangalanan namin itong Refugio Esperanza. Parang homage kay Victor, kapatid ni Carmen, kay Elena, unang asawa ko, at sa lahat ng naging biktima ng mga katulad ni Lydia at Rodrigo. Emosyonal ang inauguration ng refuge. Dumating ang pamilya ng ibang biktima ni Lydia.
Mga taong nawalan ng mahal sa buhay at ngayon nakikita kung paano nagiging mabuti ang masamang nangyari. Nandun din si Detective Ramirez. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Admirable ito, Ginoong Sebastian. Ginagawa mong tulong sa iba ang sakit mo. Hindi lahat may ganitong lakas. Pinuno ako ng pride ng mga salita niya dahil tama siya. Hindi madali ang pag-abot dito. May mga araw na ayaw kong bumangon sa kama. Mga araw na sobrang lakas ng galit at sakit na pakiramdam ko malulunod ako. Pero pinili kong lumaban. Pinili kong hindi hahayaang sirain ni Lydia at Rodrigo ang natitira sa buhay ko. Pinili kong maging survivor, hindi victim. Nagbigay ng speech si Carmen sa inauguration. Ikinuwento niya si Victor kung gaano siya kabait, mapagbigay, laging tumutulong sa iba. Matutuwa si Victor sa lugar na ito. Sabi niya na may luha sa mata. Matutuwa siyang malaman na hindi sayang ang pagkamatay niya. Na dahil sa nangyari, may lugar na ngayon kung saan makakapaghilom ang iba. Nagpalakpakan ang lahat. Lumapit ako sa kanya pagkatapos ng speech at niyakap ko siya. Hindi na kailangan ng salita. Alam naming pareho ang ibig sabihin ng lugar na ito. Simbolo ito ng pagtitiis, na hindi palaging nanalo ang masama. Na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon ay makakahanap ng liwanag. Nagsimulang tumanggap ng unang guests ang Refuge 1 buwan pagkatapos. Galing sa iba't ibang parte ng bansa. Ang ilan ay biktima ng scam. Ang iba ay nakaligtas sa abusive relationship. Lahat may pagkakatulad. Kailangan nila ng lugar na ligtas habang naghihilom. Naghira ko ng team ng professional therapists para magtrabaho sa kanila. May activities din tulad ng yoga, meditation, nature walks, art, therapy. Lahat idinisenyo para matulungan silang mag-reconnect sa sarili. Ang makita silang dumating na sira at umalis ng medyo buo bawat beses ay nagpapaalala sa akin kung bakit sulit lahat ito. Bawat ngiti, bawat luha ng ginhawa, bawat yakap ng pasasalamat ay nagkukumpirma na tama ang desisyon ko. Isang araw, may dumating na bisita na nagngangalang Elsa. Mga 50 anyos at biktima ng katulad na fraud na sinubukan sa akin ni Lydia. Namanipulete siya ng partner niya ng maraming taon. Ninakaw ang savings at halos maiwan sa kalye. Dumating siya sa Refuge dahil narinig niya ang kwento ko sa balita at naisip na baka dito niya mahanap ang kapayapaan na kailangan. 2 linggo siyang nanatili. Sa una, halos hindi siya nagsasalita, nanatili mag-isa, nawawala sa sariling iniisip. Pero unti-unti, sa therapy sessions at sa kapaligiran ng Refuge, nagsimulang magbukas. Isang hapon, hinanap niya ako at humingi ng private talk. Naglakad kami sa hardin habang ikinukwento niya ang kwento niya. Masakit, pero inspiring din, dahil kahit sa lahat ng nangyari, nandito pa rin siya, lumalaban. Paano mo ginagawa? Tanong niya. Paano ka pa rin nagtitiwala sa tao pagkatapos ng nangyari sa iyo? Tumigil ako at tiningnan siya. Tanong na madalas ko ring itanong sa sarili ko. Hindi kita lolohohin, sabi ko. Mahirap. Sa una, wala akong tiwala kahit kanino. Nakikita ko ang kaaway kahit saan. Pero napagtanto ko na ang pamumuhay ng ganoon ay hindi pamumuhay. Survival lang sa constant fear. At hindi karapat-dapat si Lydia na magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa akin. Hindi siya dapat makontrol ang future ko kahit nasa kulungan na siya. Kaya nagdesisyon akong hindi na. Nagdesisyon akong magtiwala ulit, pero nang mas maingat, masawar, nang hindi nawawala ang pagiging tao ko. Tumango ng dahan-dahan si Elsa. Nakita ko na tumama sa kanya ang mga salita ko. Salamat, sabi niya. Kailangan ko iyon marinig. 2 linggo pagkatapos, nang umalis siya sa Refuge, ibang tao na siya. Mahaba pa ang kanyang lakbayin, pero may pag-asa na ngayon. At iyon ay higit sa meron siya nang dumating. Lalong naging malapit ang relasyon namin ni Carmen. Hindi lang siya kaibigan, naging essential na siya sa buhay ko. Taong lubos na nakakaintindi ng walang paliwanag. Magkasama kaming nagtrabaho sa Refuge. Siya ang humahawak sa pag-organisa ng therapy programs, habang ako ang sa administrative side. Maganda kaming team. Isang araw, sa isa sa planning meetings namin, tiningnan niya ako ng seryoso. Sebastian, may kailangan akong sabihin sa iyo. May tumalbog sa tiyan ko. Nag-alala ako sa tono niya. Ano iyon? Huminga siya ng malalim. May sulat ako galing kay Lydia. Natigilan ang mundo ko. Ano? Bakit siya magsulat sa iyo? Kinuha ni Carmen ang sobre mula sa bag niya. Hindi ko alam, pero naisip kong dapat mong malaman. Baka gusto mo pang basahin. Kinuha ko ang sobre nang nanginginig ang kamay. Kay Carmen ang address, pero sa loob may 2 sulat. Isa para sa kanya at isa para sa akin. Binasa mo ba? Tanong ko. Tumango siya. Mukhang confession, o kahit papaano ganoon.
Sabi niya nagkaroon siya ng oras mag-isip sa kulungan. Na naiintindihan niya ang pinsalang ginawa niya. Hindi siya umaasa. Ang tawad. Pero gusto niyang malaman natin ang kanyang side. Hindi ko alam kung gusto kong basahin ang sulat na iyon. Hindi ko alam kung handa na akong makinig sa sasabihin ni Lydia pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Pero hinawakan ni Carmen ang kamay ko. Hindi mo kailangang basahin ngayon. O kahit kailanman kung ayaw mo. Nandun lang iyon. Kung sakaling isang araw, maramdaman mong kailangan mong isara ng buo ang chapter na iyon. Inilagay ko ang sulat sa bulsa. Nagdesisyon akong basahin ko. Pero hindi ngayon. Baka bukas, baka next week o baka hindi na kailanman. Walang bilis. Gabi na iyon, sa katahimikan ng apartment ko, kinuha ko ang sulat. Tiningnan ko ito ng matagal bago buksan. Sa wakas binuksan ko. Maayos, halos elegant ang sulat kamay ni Lydia. Nagsimula sa paumanhin. Sabi niya na intindihan niyang walang paumanhin ang makakabura sa ginawa niya. Nasinira niya ang mga buhay dahil sa kasakiman at egoismo, na nararapat siyang nasa kinaroroonan niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ang kwento niya, kung paano siya lumaki sa matinding kahirapan, kung paano siya naabuso noong bata pa, kung paano niya sinumpaang hindi na siya magiging vulnerable, hindi na magugutom, hindi na magdedepende sa iba, na ang obsesyon sa pera at kontrol ang nagdala sa kanya sa madilim na landas na hindi niya malaman kung paano lalabas. Ikinuwento niya kung paano niya nakilala si Rodrigo sa panahon ng desperasyon, kung paano niya imungkahi ang plano, kung paano siya nag-alinlangan sa una, pero naging mas madali pagkatapos ng unang beses, at mas madali pa hanggang sa wala na siyang nararamdaman, hanggang sa naging numero na lang ang mga biktima, target, hindi na tao na may pamilya, pangarap, buhay na dapat maranasan. Hindi justification. Sabi niya mismo sa sulat. Paliwanag lang, pagtatangka na maipaliwanag kung paano nakakagawa ng ganoong kasamaan ang tao. Sa dulo ng sulat, may nakasulat na nagulat sa akin. Sebastian, kung may mabuti na lumabas sa lahat ng ito, ikaw iyon na nakaligtas. Ikaw lang ang nakawala. At sana mahanap mo ang tunay na kaligayahan na nararapat sa iyo. Tunay na kaligayahan, hindi ang kasinungalingan na inyalo ko sa iyo. Sana mapatawad mo ang sarili mo sa pagtitiwala sa akin. Dahil ang pagtitiwala ay hindi kahinaan, ito ay tapang. At ginamit ko ang tapang na iyon sa pinakaduwag na paraan. Pasensya na, kahit alam kong walang saysay ang mga salitang iyan mula sa akin. Tupi ko ang sulat at inilagay sa drawer. Hindi ko alam kung paano maramdaman. Hindi ko siya pinatawad. Siguro hindi ko nagagawin. Pero kahit papaano, may closure na ngayon. Naintindihan ko na sira na tao si Lydia na sumira sa iba at hindi yon excuse. Pero tinulungan akong bitawan ang parte ng galit na daladala ko. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang refuge. Nakatulong kami sa daan-daang tao. Ang ilan ay bumabalik pagkatapos ng mga taon para ikwento kung paano nila na-rebuild ang buhay, kung paano sila nagtitiwala ulit, kung paano sila nakahanap ulit ng pag-ibig, kung paano sila nagpatawad hindi sa mga nanakit, kundi sa sarili nila sa pagiging biktima. Ang mga kwentong iyon ang nagpapamotibo sa akin. Nagpapaalala kung bakit ko ginagawa ito. Patuloy kaming nagtrabaho ni Carmen. Lalong lumalim ang aming pagkakaibigan sa paglipas ng panahon. Hindi naging romantic. Wala sa amin ang naghahanap niyon. Pero may espesyal kaming koneksyon. Binuo sa apoy ng shared tragedy at mutual healing. Naging chosen family kami ng isa't isa. Isang hapon ng linggo, 3 taon pagkatapos ng inauguration ng refuge, nakaupo ako sa porch ng bahay sa sakahan. Lumulubog ang araw, pininturahan ang langit ng orange at pink. Umupo si Carmen sa tabi ko na may 2 tasa ng kape. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Ngumiti ako. Sa kung gaano kalayo na ang narating natin. Kung paano naging maganda ang isang bagay na kakilakilabot. Tumango siya. Magiging proud si Victor. Si Elena rin. Uminom ako ng kape. Alam ko. At proud ako sa atin, sa itinayo natin, sa hindi natin pagpayag na manalo ang masama. Nanatili kami sa katahimikan habang tinatamasa ang sunset. At sa sandaling iyon naramdaman ko ang matagal ko nang hindi naramdaman. Kapayapaan. Malalim at tunay na kapayapaan. Nakaligtas ako. Naghilom at ginawa ang sakit ko na may layunin. Iniisip ko ang araw na iyon sa boss, kung paano binago ng simpleng bulong ng estranghera ang takbo ng buhay ko, kung paano nagkaroon ng tapang si Carmen para iwarn ako kahit hindi niya ako kilala, kung paano ang determinasyon niya maghanap ng hustisya para sa kapatid niya ay nagtapos sa pagliligtas sa akin din. Kakaiba ang buhay. Minsan ang pinakamasamang trahedya ay nagdadala sa pinakamabuting tao. Minsan ang sakit ay nagtuturo ng leksyon na hindi mo matututunan sa ibang paraan. Tiningnan ko si Carmen. Alam mo ba, sa tingin ko naiintindihan ko na talaga
kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Tiningnan niya ako ng mausisa. At ano iyon? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Ang mabuhay ay hindi lang survival. Hindi lang pagdaan sa mga araw habang naghihintay na mabawasan ang sakit. Ang mabuhay ay pagpili araw-araw, bumangon at maghanap ng dahilan para magpatuloy. Ito ay pagiging wisdom mula sa mga peklat. Ito ay pagtulong sa iba gamit ang natutunan mo mula sa sariling sugat. Iyon ang mabuhay. Ngumiti si Carmen at itinaas ang tasa ng kape. Para sa mabuhay. Itinaas ko rin ang akin at nag-toast kami para sa mabuhay. Patuloy na lalaki ang refuge. Patuloy kaming tutulong sa mga sira na tao na makahanap ng daan pabalik sa liwanag. At patuloy kong ipararangal ang memorya ni Elena, hindi sa kalungkutan, kundi sa layunin, dahil nararapat siyang alalahanin hindi sa paano siya namatay, kundi sa paano siya nabuhay, ng may kabaitan, pag-ibig, pagiging mapagbigay, at sisiguraduhin kong mabuhay ako sa parehong paraan. Hindi lahat ng ending ay happy, pero sa paraan nito, ito ay happy dahil natuto akong ang tunay na lakas ay hindi sa pag-iwas sa sakit, kundi sa ginagawa mo pagkatapos nito. At pinili kong magtayo, tumulong, mabuhay. At iyon sa huli ang pinakamabuting revenge laban sa mga sumubok sirain ako. Dahil habang sila ay nabubulok sa selda, nandito ako sa ilalim ng bukas na langit, napapaligiran ng mga taong mahalaga sa akin, gumagawa ng tunay na pagbabago sa mundo. Iyon ang aking tagumpay at walang makakakuha niyon sa akin kahit kailanman.